maging halos sa buong mundo, ay ginagamit ang pangalang ito, J-E-S-U-S. Sabi nila, ito raw ay pangalan na makapangyarihan. Pero ano ba ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Bakit ito naging makapangyarihan? Bakit ito may tuldok-tuldok? Wika pa nila, ito daw ang susi ng daan patungo doon sa kanyang dakilang pintuan. Kung ito ang daan, bakit nila pinutol? Bakit nila inalis? Ang istorya niya mula 13 hanggang 30 anyos. Paano natin matutunto ng daan kung may simula? May katapusan, subalit wala at gitna. Bilang si Jesus ang pinaniniwalaang sinugo dito sa lupa at gumanap at nagturo ng pagtuturo sa tao, natalakay na po natin nung nakaraang buwan sa istorya ng Mesiyas ang kanyang mga ginampanan bilang pagsisimula niya sa gitnang silangan bilang bata sa edad na 0 hanggang 13 anyos. Pahapyaw din natin nabanggit ang kahalagahan ng papel ng isang bata sa buhay ng Sagrada Pamilya. Kung si Jesus ang gumanap sa liwanag, sino ang sa dilim? Di ba ang dilim ay kaagapay ng liwanag? Paano? Sa buwang ito ng Pebrero, Love Month, ating pong pag-uusapan ang papel ng magulang sa pagtuturo ng tama at pagtutuwid ng mali sa mga gawa ng bata na kanyang anak. Sa kanyang pagkikipag-ugnayan sa material at espiritual, dito tumutukoy ang mahalagang papel ng magulang sa kanyang anak. Tama, nagkatawang tao siya, kaya dapat na nating malaman ang tunay at buo niyang ginampanan sa edad na 0 hanggang 13 anyos, 13 hanggang 30 ang nawawala, at 30 hanggang 33.30 na siyang tunay na kahulugan ng krus na daan. Dahil kapag nalaman na natin ang kahulugan ng pangalang J-E-S-U-S, makakakatok na tayo sa kanyang dakilang pintuan at makikilala na natin ang kanyang kaagapay na gumanap sa dilim, na itinago ng mga unang nagturo ng mga kinagis ng sekta. Okay, good morning po mga kaibigan, mga kapatid, mga kakampi. Hola, hola, hola. Allah, hindi ko po mabuksan ang aking music na aking tugtog, no? Pero ganun pa man. Yan. Okay, hola. Yan. Kasi po recording ko ako ngayon dahil ako po ay babiyahe bukas sa Puntang. Hola, 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 hola. Yes, pamilya, kapatid, kapuso, saan ka man naroroon, mga kaduguman, kalahi o hindi ka ano-ano. Ako po ang inyong lingkod, si Mayan Robles, ang inyong babaeng galaw-gaw, ang babaeng lagalag, ang maming lagalag, ang makakaugnayan po ninyo sa buong isang oras na ito, sa Tindig by Eta mga Robles. Ang live telecast po dito every Tuesday, 10 to 11 a.m. Dito po sa kakampi.news.blogspot.com na pwedeng mapanood ang replay telecast sa website na www.ustream.tv, then search Kakampi. Ano po ba ang dapat nating tunghayan sa buong isang oras ito ng ating programa? Kayo po ay syempre bibigyan ko ng mahalagang segment ng ating programa. Ang tumutukoy sa 4 na direksyon ng mundo. Una, sa North. Kasaysayan po ng Luntiang Pulo na tumutukoy. Yan. Okay. Kasaysayan po ng Luntiang Pulo ang ating pag-uusapan na atin pong hahanguin ang ilang istorya sa, okay lang po ha, ang ilang bahagi ng Indio, yung kasaysayan po sa ating Kapuso Network. Yun po, hahango po tayo ng ibang mga segments doon na medyo tumutukoy sa ating pinag-uusapan. And then sa buwan ng East, yan, yung
buwan ng Is, ito po yung aking ano. Sa buwan ng Is, meron po tayong mga buwan ng paksa, hango sa banal na aklat at mga okasyon na kaugnay na tumatama sa panahong issue. At ang panahon po ngayon ng Pebrero ay buwan ng pag-ibig, ang love month natin. Siyempre, mahalagang pag-uusapan natin dito ang pagtuturo ng magulang sa mga anak. Yes. And then sa West naman po ay ang ating career guidance, ang livelihood po ng ating mga kabataan, kung paano sila magdidesisyon para po magkaroon sila ng tamang gabay sa pagpili ng kurso. At ngayon po ay ang about criminology at ang isa pa, kung may oras pa, isa pa ho. Dalawa ho yung career guidance na ating pag-uusapan na Test the Ladderess program ang kanilang dadaanan. Yes, yan po. Okay. Sa South naman po ay ating bubuksan ang tungkol sa feng shui ng Pinoy version. Yung letter sa South na yan. Ang kahulugan po ng mga bawat tuldok at bawat line, point and line ng ating krus na daan na kung tawagin natin ngayon sa figurang ito ay ang tala. So, ibig sabihin, bawat muhon ng apat na sulok na yan ay may tukoy po sa feng shui. At ang bawat linyang yan ay meron din pong kahulugan. Kaya nga po, dyan lalabas ngayon ang tunay na kahulugan ng dimension. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kakampi, tumawag na po kayo sa telepono 480-5812-553-8656. Yan po ay sa ating home studio ng Kakampi online. Yan. Dito po sa second floor ng Pinoy Familia Hotel sa EDSA Corner FB Harrison. At personal niyo naman po kung makakaugnayan sa pamamagitan ng mga telephone number na ito, 346-2689, 0922-895-3472, at Smart 0947-768-6681, at ang Globe number ko po na 0917-384-2895. Pwede po kayo mag-email sa etamarrobles@yahoo.com para po sa inyong mga katanungan sa ating mga, lalo na sa ating mga segment. Kaya mga kakampi, kaibigan, at kapuso at katindig, kumonek na po kayo sa pamamagitan ng ating mga telephone number na ibinigay para po sa ating makabuluhan at mga malaman na talakayan sa ating programang Tindig by Etamar Robles. Elmos Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmos Whitening Soap sa murang halaga, butil artista ka na. Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Okay, yan po yung ating mga pangkabuhayan since 1987. Okay, tatalakay po ako ng dalawa sa ating pinakamahalaga ngayon na sabon sa Elmos whitening soap natin. O una yung ating Tawa soap. Yan, Tawa soap. Bibigyan ko po ng diin ito dahil mahalaga po ito sa darating na klema na ng ating, dito sa atin sa bansang Pilipinas, na magkakaroon na po tayo ng tag-init. Ayan, meron na pong tumatagaktak na pawis sa aking mukha, no? Tag-init po. Ang Tawas at ang Guava soap, ang ideal kong gamitin ninyo, mga kakampi, sa ating mga balat. Lalo na kung medyo acidic. Yung tipong nagpapawis-pawis na nagkakaroon ng asin sa inyong mga damit, nagmamarkang puti-puti. Ito po ang gagamitin nyo. So, para po sa mga oily skin, mas priority ang guava kasi ho antiseptic din po siya. Sa may mga tagyawan at meron pong mga sugat-sugat diyan, no, magkakaroon po yan ng kagalingan yung mga open wounds na yan sa pamamagitan po ng paggamit ng guava soap. Tapos ito naman ho para sa mga acidic. So, para pakiramdaman niyo po ang inyong sarili kung ano ang magbabagay sa inyong mga putis, mga kaibigan. So, yan po. Paano po ang paggamit? Siyempre, ang kahalagahan niya, bakit kailangan niyo pong ituloy-tuloy ang paggamit ng ating Elmos whitening soap? Kasi po, talagang regular po dapat na maalis natin yung ating old skin, yung matandang balat, yung tinatawag na puting libag. Pero hindi po advisable na aalisin po niya yan ng tuklap. Kailangan po, natural po siyang hihiwalay sa balat. So, sa pamamagitan po ng ating paggamit ng ating Elmos whitening soap, yan po, kusa pong kumakalas
yan, lilibagin po ng ating Elmos ang inyong old skin at hihiwalay po yan ng natural doon sa second layer ng balat. Kaya po, lalabas na laging malinaw po ang inyong kutis, lagi pong malinaw ang inyong anyo, dahil ho, laging yung baby skin ang lumalabas dyan, ang nakikita sa inyo. Yung old skin laging nililibag. Mapapansin nyo po yan na talagang manipis ang inyong mga balat. So, lalo na doon sa sinasabi natin na laging exposed sa alikabok. Kagaya ko, exposed po lagi ako sa alikabok. Kaya mahalaga pong ituloy-tuloy nyo ang paggamit ng ating Elmos Whitening Soap. Okay, so sa susunod na mga kabanata naman ng ating ng palatuntunan, ipakikita ko po sa inyo ang mga lugar kung saan po kami nagkakabit na ng Ultra Pure Water Purifier. Dahil nagsisimula na po kami ang grupo namin ng livelihood sa kakampi ng Marikina Group sa pangunguna ni Juliet Reyes at saka ni Father Emerson Beriones. So sila po ang teamwork doon sa grupo ng Marikina. Kaya kasabay po noon yung ating produkto ng Stanhome World Philippines. Yung mga produktong mula sa Europa, nandito na po sa Pinas. Subukan po ninyo. Maging kakampi namin kayo sa ating livelihood, or kung dati na po kayong miyembro, kumonek na po kayo dahil may mga produkto pa po akong pwedeng ialay, ihandog sa inyo sa pamamagitan po ng Elmos at saka nung Ultra Pure Water Purifier. So, pangkabuhayan, hindi po namin kayo ninegosyohin. Kayo po ay aming aalayan ng aming serbisyo para sabay-sabay po tayong magkaroon ng solusyon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan na ating gastusin. Para po yung ating mga kamag-anak na OFW na nasa abroad, hindi naman po sobrang mahirapan. Kasi hindi natin alam ang kanilang sitwasyon, baka hindi rin nila pinararating sa atin ng problema. Kaya magtulong-tulong po tayo para makaraos po tayo sa ating pangkabuhayan. Magkaroon po tayo ng panggastos sa pang-araw-araw, makaraos tayo sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, at magkaroon po tayo ng talagang permanenteng pangkabuhayan. Kasi ang tubig, hindi po yan mawawala sa ating pangangailangan. Ang mga panlinis sa bahay, yung mga gamit natin sa paglalaba, hindi po mawawala yan sa ating pangangailangan. Kaya ito po ang mga produkto na ating bubuksan sa inyo for the month of February. Dadan! Ito po yung brochure ng Stanhome World Philippines. I-snap ko lang po ito sa inyong ipakita. Pero again, meron po itong Facebook na pwede nyo hong panoorin sa Facebook ng Stanhome World Philippines. Yan. By the way, ito hong clock na ito ay mapapanood, ay inyo pong makukuha sa pamamagitan ng pagbili ng Stanhome World products. Dito sa nakalagay sa brochure sa halagang 500 na worth ng products, at magkakaroon na po kayo nito ng sa halagang 199, mabibili niyo na po ito. No, sayang hindi ko lang na-launch noong February 1. Libre po sana ito pag nakabili kayo ng worth 2,500. May mga bago po kaming lipstick. Yan, ito ho, ini-introduce na po yung mga beauty products na galing sa Kyotis. Ang Kyotis po ay hango sa essential oils ng ating mga ingredients. So, talagang tunay pong nakaka-protection sa balat natin at hindi nakaka-allergy at talagang nakakaputi. Ito ho yung bagong scent ng Kyotis na lotion, Citronella Essential Oil. Yan, Citronella Essential Oil. Yan. So, isa-set ko lang po ng konti dahil bibigyan ko ng highlight yung mga ating yung mga sale na buy one take one. Ito yung bagong Kyotis na lotion. Mawawala na po yung ating mga Fabana brand, pero ito pang ipapalit dahil kapareho din po ng function niya, nakakapagpalinaw at nakakapagpaputi ng Kyotis. Ayan, yung ating sabon. At meron din pong sabon ng Kyotis, ha, bukod doon sa ating Elmos. Meron din pong sabon ng Kyotis at meron pong roll-on deodorant. Yan, okay? Yung anti-aging natin na magandang-maganda yan sa pag nagkakaedad na para tunay pong mag-exfoliate lagi yung old skin at laging maproteksyonan yung ating baby skin. Mga deodorant na panlalaki, ayan po, subukan nyo po yan. Kasi ang mga deodorant na yan, hindi nakakaputi, ay hindi nakakadilaw doon sa damit. Hindi ko nagmamansya sa damit. Okay? Yung pampay-slim, sabayan nyo na po. Itong mga pampay-slim na to, dahil naka-sale po sila set, yung shaping soap at saka shaping cream. Dahil po ngayon, sa panahon ng tag-init, mas maganda po na tayo po ay pareho po tayong sinasabayan natin yung bigay ng kalikasan tungkol dun sa pagbibigay ng pawis. Para po yung mga second layer ng ating cholesterol sa balat ay magkaroon na po ng masaturate at maaresto. Matanggal po yung cholesterol. Okay? So, ang mga kapatid, yan ho ay i-search nyo ho ng dire-diretso sa Facebook ng Stanhome World Philippines. Yan. Wala lang kasi akong table, ano.
Stan Home World Philippines, i-serve niyo po yan. Marami pong sale for the month of February para ho sa mga nagmamahal, hindi ho kayo mahirapan magbigay ng inyong pagmamahal sa kapwa nyo. Okay? Yan, sa kapwa nyo. Again, sa aming pong pagtutuklas, pagtatalakay ng ating paksa, hindi ho namin bibigyan ng diin dun sa pagdating sa love month na para lang sa opposite sex. Ibig sabihin ng pagmamahal ay para ho sa lahat ng ating mga karelasyon. Anak, magulang, kapatid, kapitbahay, teacher, ka-office mate, kadugo ka man o hindi kadugo, yan ho ay mga pag-ibig na dapat nating i-share sa kanila. Pag-ibig kaya love month. Hindi lang po sa opposite sex na tinatawag natin girlfriend, boyfriend. Hindi lang po dun ha, lalawakan pa po natin ang sakop ng tinatatalakayin natin sa pag-ibig. Kaya itong mga items ng Stan Home, kung mahal niyo po ang inyong pamilya, bigyan niyo na po sila ng maganda at dekalidad na mga na panlinis ng bahay at mga protection sa pamilya. Ito hong mga product na to na galing, na nasa Stan Home World Philippines, na galing sa Europa, pero ho, iingatan po niya ang inyong pamilya, iingatan po ng mga produktong ito ang inyong bahay at lilinisin, at higit sa lahat, ang kalikasan, iingatan at mamahalin. Hindi ho papatayin. Yan. Pati sa mga damit, pati ho itong mga fabric conditioner at sabon namin ay meron pong pangpatay sa germs. Yan, yung pangpatay ng bakterya. Kasi yung mga bakterya na yan, makikita nyo, pag may lumilipad na ganyan, galing doon sa foam, sa damit, no, pag sinampay nyo, yun ho ay mga dumi daw yata ng virus, ng bakterya ngayon na nakukuha sa mga damit, sa mga bedsheet, lalo na kung iba-iba yung nahihiga, no? Okay, so ito ho yung mga panlinis natin sa kusina. From time to time, magbibigay po ako sa inyo ng mga video, ng demo, actual demo namin na ginagawa sa Business Orientation Seminar. So, yun ho. Kaya actual, ibig sabihin, wala ho kaming itinatago habang ibinibigay namin yung mga, kung paano mag-work yung produkto natin sa Stan Home. Okay. So brochure, yan ho. Ito ho para sa eyes ng ating mga customer. Kung gusto niyo bumili lang at maging user lang po, pwede ho kayong pumunta na sa inyong mga kaibigan na ibig sabihin, Stan Home Independent Supervisor para mabigyan niya kayo ng serbisyo sa mga produktong ito. Pero kung wala pa po kayong kakilala na sis ng Stan Home at gusto niyo po akong mag-offer sa inyo ng serbisyo, tumawag na po kayo sa mga telephone numbers na sinabi ko sa inyo para ho ituturo ko sa inyo kung paano ho ito maging pangkabuhayan nyo. Hindi ho tayo magninegosyo lang. Tayo ho ay magbibigay ng pangkabuhayan, no? Okay. Ito ho, for your eyes only sa mga sis. Pero snap, ibibigay ko ito ng one time para ho dun sa ating mga sale items ng Stan Home World Philippines. Ayan, titigan nyo na po ng maigi. Naka-close up siya. Ayan ho yung mga sale item for the month of February. Ito naman ho yung, yan, for the month of February. First day lang po yung libre ang clock, pero mabibili nyo naman po siya sa halagang $199 kapag may purchase kayo ng 500. At ito yung mga bagong items ng Cuties sa Stan Home. So, ang maiiwan pong brand name ng produkto ng kumpanyang Stan Home ay word na Stan Home products para sa mga home care products. At para naman ho sa mga beauty products at saka lingerie, yan, dun ho tayo papasok sa Cuties. So, ano ho yung mga sale items natin for the month of February? Snap, rested legs. Ito yung mga family care products. Yan, nasa basket ko siya. Rested legs, yan. Ito hong rested legs na to ay ginagamit bago ho kayo umalis ng bahay. Pagkaligo sa umaga, ito hong gawin yung lotion sa inyong mga muscles sa binti. Kasi nakokontrol ho niya yung cramps, yung pamumulikat ng binti natin. At saka unti-unti ho, pati ho yung mga varicose nyo, unti-unti hong aarestuhin kung ano man yung lamig na naka-store doon sa litid na yon at magkakaroon ho ng magandang daloy at sirkulasyon ng dugo at saka ng tubig sa ating mga ugat. So, sa muscle po ito dapat i-apply sa binti para ho tumagal ang inyong pagtindig. Yan, tindig. Sa pagtindig sa inyong mga trabaho, lalo kayo ay teacher, lalo po kayo ay security guard na laging nakatayo halos sa maghapon. Ito ho magtutulong na magkaroon ng resistensya ang inyong mga muscle sa inyong mga binti. Okay, rested legs. So, buy 5, take, gadon. Buy 5 for only $7.50. Okay, kung gusto niyo pa magkaroon ng discount niyan, tawagan niyo po ako ha. Ituturo ko sa inyo ang sikreto. Next item. So, yung atin hong
Oh, buy one, take one. Fresh eat, pangmumog. Napakasarap po ng lasa niya. Hindi maanghang, hindi matapang. Actually, pure humiho siyang gagamitin. Ilalagay niyo sa takip na siyang pinakabaso niyo. Konti lang. Tapos imumog, ibabad niyo sa inyong mouth. Paikot-ikot, babad niyo yan ng mga ilang minuto. Tapos saka niyo siya idudura. Pero ang kagandahan po nito, so kung gusto niyo subukan ng effectivity nito, gumamit po kayo nito sa gabi nang hindi kayo nagtututbrush, imumog niyo. Tapos pagising niyo sa umaga, amuyin niyo po ang inyong sarili kung ano ang magiging resulta, saka kayo bumili. Saka niyo sabihin na talagang effective at totoo yung aking mga sinasabi. Okay, wala ho tayong background dyan kasi nasa mini studio ko ho ako sa aking bahay. Okay, insect repellent. Ano hong kagandahan nito pag ito ho ang ginamit nyo mga kapatid? Ito ho ay tutulong sa inyo na magkaroon ng long-lasting na protection laban sa lamok sa mga chikiting, kahit ho sa infant, hindi ho ito delikadong gamitin. Bakit ho? Kasi dermatological tested na po ito ng mga dermatologists. Okay, tested na po ito na pwede kahit sa baby. 7.5 hours, natatagal siya sa inyong balat. Gel, kaya hindi po mainit. Lalo ngayong summer, maganda hong i-apply ito sa inyong mga skin, sa mga chikiting bago pumasok sa eskwelahan. Okay? Okay. So, another. Yung dalawang items natin na maganda ho, lalo na sa pagsabi nga, pag tagtuyot na, pag mainit, matutuyot ang ating mga sakong at ang ating mga kamay. Makakatulong po ito. Foot and hand repair. Buy any and get any free. So, parang 50% din, no? Yan, ang mga items natin. Okay, patak-patak lang. Yan. Pagdating naman po dun sa ating mga home care products, dito na po tayo sa buy one, take one, Silent Maid. Actually, itong Silent Maid na ito, meron po siyang katapat na dispenser. Meron po talagang dapat na dispenser na bibili nyo. Ilalagay nyo po ang anong ito? Shoot. Yan. Buy one, take one po yung Silent Maid. Pero yung dispenser, hindi po. Yan, hindi po ito kasama. So, ito lang ho ang buy one, take one. Yung laman po nito ang isasali niya sa loob. Ngayon, mag-dispense po siya ng konti every time na nagpa-flush kayo ng yung toilet bowl. No? Every time na nagpa-flush kayo, mag-dispense siya ng konti at ito ho ang magsisilbing silent na katulong nyo sa paglilinis dun sa pinaka-toilet bowl ng inyong bahay. Pero parang dun sa mga walang bowl na pina-flush na toilet, sa toilet, pwede nyo ho siguro ito. Hindi ko pa nasusubukan kasi nasa labas yung toilet. Itong ilagay sa inyong, yung merong pang spray, tapos ho, every time na magbubuhos kayo ng tubig, i-spray nyo na ho siya dun sa loob. Kaya Silent Maid din, no? I-spray nyo lang po siya ng konti sa loob. Ayan, para nga, dun sa pinakatubig, no? Sa pag-ano ng tubig. Kasi inahahalo po siya sa tubig, para pag-flash, nagiging madulas, tulaw na iiwang marka, yung marka ng tubig sa pinaka-bowl nyo. Okay, so next po is, may oras pa. Yung ating buy one, take one. Lahat po ito ay buy one, take one. Ano ang pagkakaiba ng degreaser at saka ng catcher gel? Okay, pagkakaiba. Pagkapareho muna. Anong pagkakapareho nito? Pareho po silang grease eater. Tagatanggal ng mga sebo na masyadong makapit sa ating mga utensils, sa ating mga kitchen utensils. At saka doon sa mga pinaka-walls ng ating pinaglulutuan. So, ito ho kasi, ang degreaser, applicable po siya doon sa mga surfaces na binabanlawan ng tubig. At concentrated po siya. Bakit? Ang isang cup po nito ay pwede nyo i-dilute sa 1 litro ng tubig. Kaya ho, handy po siya. Concentrated. Kaya matipid. Ngayon, para naman ho dun sa mga surfaces na mahirap banlawan ng tubig, no? Ito ho, i-spray nyo lang. Naka-concentrated masyado itong catcher gel. I-spray nyo and then basahan. Kaya napapansin nyo sa mga mall, pag naglilinis sila, walang maraming binabanlawan ng tubig. Kasi ito na po yun. Kahit sa mga mesa sa kantin, naglinis ako sa kantin ng ate ko, doon sa Exchange Estate ba yun? Sa Ortigas. Hindi ko alam yung pangalan ng building. Okay, ang galilig po, naglinis po kami sa basement po ng kantin na yun ni Doggy Bear. Tapos po, ito lang ho pinakita ko kung paano gamitin itong mga pang home care product. Wala akong maraming tubig kaming ginamit sa pagbabanlaw. Actually, isang planggana lang po ang ginamit namin nung nagmap lang ng sahig. No. Tapos doon ko na ho binanlawan ng lahat ng mga basahan na ginamit ko. Kasi spray lang ito, tapos punas-punas na. No, yan ang kagandahan yan. Dahil sobra po siyang concentrated. Ngayon, meron din po tayong buy one, take one. Yun ang kadalasang ginagamit doon sa mga bisagra ng ating pintuan, ng ating bintana, sa mga bisikleta. Kasi rust
Anti-rust po ang tawag dito. Lubricant na rin po lumalabas ito. Kaya para hindi ko kalawangin yung mga padlock na uulanan, kailangan pong gamitan niya na nitong rust, anti-rust. No? So, buy one, take one po siya, ha? Another 40% discount. Dalawa po nito sa 180. Mas maganda po itong pangtanggal sa mga pang-is-is ng kaldero dahil napaka-fine po ng kanyang metal, yung strip ng metal. Fine na fine. Kahit po sa stacking, kapag ginamit yun, hindi yun nagagasgas. Kaya maiingatan po nitong ating magic spiral ang inyong mga yung glassware, yung mga stainless steel na kitchenware, maiingatan po nito, no? Kaya ito na po ang gamitin nyo at hindi po siya mag-iwa-hiwalay para sumama sa pagkain na niluluto. Kasi po, meron po siyang, yung klase po ng kanyang metal ay antibacteria din po siya. Nakalimutan ko yung pangalan ng metal nito. Sige. Okay lang po. No, dahil ganyan talaga tao lang po, hindi perfecto. Pero, buy 5, dito sa ating na Cuties Roll-On Deodorant, get 3 free, and then buy 5, dito naman, get 3 free, get 3 free, hanggang lang po yan, hanggang February 15. First half lang po yan ng February natin. Pwedeng i-offer sa inyo. And then ito pa, 30%. Buy 2 and get 1 free. Ano ang kagandahan nito? Gamit na po ito. Kasi ang kagandahan mo nito, ayaw ng lamok, amoyin yung citronella. Ito, ang citronella ang taglay nito ay takot ang lamok. Kaya kung sa loob ng bahay ko, malamok sa labas, pero sa loob hindi. Dahil nagkalat po ito sa sala, sa kwarto, sa kusina. Nagkalat po ako ng ganito. Isa-isa sa bawat departamento ng bahay. Para hindi pumasok yung lamok. No? Kung meron talagang makulit at malakas na loob na pumasok, pailan-ilan lang po yun. Siguro yung malakas ang resistensyang lamok na yon, no? Kaya ito, buy 2 and get 1 free at regular price, no? So, tumawag na po kayo kung paano nyo malalaman kung paano maging buy 2 get 3 yan. At ito hong prime wash natin na panlaba, ito ho ay kailangan nyong magkaroon ng shampoo para mabili nyo lang po siya ng para ho sa mga siso ang kausap ko dito ngayon. Mabili nyo po siya ng 1,500 at 150. Kailangan 10. Pero pag 5 lang ang bibili nyo, 165 ang halaga ng isa. No? Kasi promo po yan, 269 po yan. And then ito naman po ang pinakamagandang paboritong ginagamit at dinadala dapat sa ating mga paglalakwatsa. Kasi po pag aksidente na nagkaroon tayo ng mancha sa ating damit, ipupunas nyo lang po ito sa mga mancha. Yung talagang bagong-bagong mancha. Basahin ng konti yung manchang napatakan sa damit. And then, roll on nyo ho ito. Pagka roll on, saka nyo ho pusutin ng konti at matatanggal na ho yung mancha. Hindi ho kakapit yung manchang tumapon sa inyong suot-suot na damit. Para po yan sa mga bagong mancha ng damit. Okay, so pansamantala, wala lang tayong tugtog. Okay, para ho muna tayo sa ating mga kaagapay, sa ating kakampi, at ang ating mga kakampi, break po muna tayo, pansamantala. Yes, balik na po tayo. Balik na po tayo mga kaibigan sa ating programa. Napakagandang pakinggan. No? Kapag pumapasok sa ating kaisipan ng katanungan, bakit ba ganito ang nangyayari sa ating bayan? Tapos may kaakibat na ganyan mga rason. Diba kung saan-saan napupunta ang ating kaisipan dahil sa maraming katanungan. Pero halinawa sa ating pagbabalik sa programa ito ay may hatid ako sa inyo katiting na kaliwanagan sa inyong kaisipan sa mga katanungan. Paano ba tayo lalaya sa talagang ginagis na ginawa sa atin ng mga Kastila? Yan. Ibon man may layan lumipad. Kasi po, ang ating pong paksa talaga sa buwan ng Pebrero ay tungkol po dun sa pag-ibig. Ito po sa ating kalendaryo. Yan. Kung mapapansin po nyo ang ating kalendaryo, yan. At ito po yung nilalaman for the month of February na umaayon po sa paksa ng pangkalahatan halos sa buong mundo. Okay, yan po tayo hahango. At sa pamamagitan po ng tulong
ng ating pinanonood sa ating Kapuso Network, bibigyan ko po ng konting mga pahapyaw dun sa istorya ng Maharlikang Pulo, ang Lumpiang Pulo. At kaakibat po niyan dun sa ating paksa na itong talang ito ay may kinalaman po talaga sa kasaysayan ng ating mundo, ng ating bansa, ng Lumpiang Pulo. Kaya kailangan po talagang bigyan natin ng pahapyaw lang po muna hanggang wala akong nagtatanong sa inyo kung ano ba talaga ang nasa likod ng kasaysayan sa kabila ng sinimula nila kay Magellan. Yan, no? Kaya itong mga katatalakayin natin to ay pagpapalaya sa ating kaisipan. Yan. So, yung ating buong kasaysayan ng mga ninuno nating kita at saka ng mga ninuno natin si Dato, si Laraha, yan ho, talagang recent po ang iba. Pero dun ho tayo tutukoy kasi sa kasaysayan ng bata. Kailangan mong mabigyan ng highlight na sa bata, habang bata ang isang bata, dun mo may bibigay ang mga tamang suporta para sa kanila. Kaya doon ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Ngayon, kasabay doon ho, doon sa ating paksa, doon sa buwan ng paksa, yun hong tala, bilang sa gitnang silangan po sila nagsimula ng pagganap. Yan. Kaya ho, dyan nakapunto na ang J ay tumutukoy sa isang salita kung saan siya naroon nung edad niyang 0 hanggang 13 anyos, saan ba siya nagsimula bilang bata. Yan. At bilang bata, binigyan po siya ng pangalan na Mesías sa piling nila Maria at saka ni Jose. Kaya kagapay din ng istorya ng Indio, hindi mo ba, siya ho ay nasa piling ng hindi niya tunay na magulang sa dugo. Pero ang pagmamahal, ang pagtuturing, higit pa ho talaga sa tunay na ina. Yan. Kasi may mga magulang nga na sa'yo nang galing ang anak mo, laman at dugo mo, pero nasa ng pagmamahal. Yan. Kaya nga ho, doon sinasabi, bakit ang lalaki na si Jose, ipinakita sa istorya ng Mesías, hindi sa kanya nang galing ang tunay na dugo. So, dun ho pinakikita na ang tunay na pagmamahal, pag-ibig, ay hindi ho pinagbabasihan lang ang dugo. Dun ho nakikita ang paggalang mo sa nilikhang kaharap mo, sa taong kaharap mo, bilang sila ay kawangis ng lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Kaya, kung masakit sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Doon. Kaya doon nakaagapay. Kaya ho, ang istorya ho ng 0 hanggang 20 anyos, lahat ho dyan nakapaloob kung paano ka maging bata, bilang ikaw ipinakita ng Mesías nung siya ay bata, at kung paano ho ngayon ibinigay ng isang magulang ang mga pangaral kung paano ba tayo magmahal sa kadugo, nasa parts ng kanan natin, sa hindi kadugo, yung hindi natin karelasyon, pero karelasyon natin pero hindi natin kadugo. Dalawa ho yan na magkaagapay sa ating buhay. Hindi ho natin pwedeng alisin na sa kanan, meron tayong mga kakilalang malapit sa ating puso. Yan. Pero sa murang edad ng isang bata, dapat magulang ang magbubukas niyan sa kanyang isipan. So, tumukoy na po tayo sa pinakapaksa natin, sa buwan ng paksa. Okay, meron tayong pinag-aaralan na krus na daan, tala. Yan, ito, kunin ko na po ito ang krus na daan. Dahil dyan ho umiikot, nakatutok ang focus ng ating istorya nung gumanap. Simulan natin sa north. Ang level po na ito, sige na nga, ito na nga, pakita ko na nga sa inyo yung notebook. Yan, talagang yung paraphernalia, so nakita niyo po nagsimula sa north. Pero ibig sabihin, bigyan ho natin ng istorya, yung ugnayan, bilang siya ay nagsimula sa north. Muhon po kasi yung ibig sabihin ng north. North, east, west, south. Kaya kung tinignan niyo po, ang level na yan, naguhit, yan ho pinakikita na positive, tapos negative. Asan ang positive? Ito yung positive, ito yung negative. At ito naman ho, yung mga karelasyon mo, dahil pare-pareho po tayong nakatindig sa magneto ng daigdig, hindi ho tayo pwedeng umangat. Kaya yun yung mga karelasyon natin na nakadikit sa lupa, ang mga kapwa natin tao. At sa taas naman po, yung hindi natin nakikita na siyang lumikha at nagbigay ng buhay sa atin na ating tinatawagan. Kaya ang February month po natin, itumutukoy dun sa pakikipagrelasyon ng tao sa tao at pakikipagkomunikasyon ng tao sa lumikha sa taas atin. So yun ho, kaya yung isang kahulugan ho yun ng krus na daan, mga kaibigan. Kaya ngayon, paano ho ba ang tamang pakikipag-ugnayan sa hindi nakikita? No?
sa lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Oh. Kaya, yun ho ang ating pag-uusapan na tumutukoy sa ikapo ng buhay ng tao. Ano ho ba talaga ang tunay na kahulugan ng ikapo? Bakit merong ikapong naririnig natin sa buong lupalop ng mundo? Ikapo. Pero sa ganang ating pagtatalakay sa paksakyan, yan ho ay hindi tumutukoy sa pera. Yan ho ay may dalawang direksyon din, material at espiritual. Pero material, bilang ikaw ay tao, at espiritual, ano yung mga dapat mong ilagay sa tao? So, sa material na kahulugan ng ikapo, sa 10% ng populasyon sa bansang ito, meron lang unang makaunawa na 10% magpapakilala na po ang kapartner ni Jesus na gumanap sa dilim, na may hawak ng dilim. Yun yung nakikilala niya sa pangalan ni Isa. Pero ano naman ho yung ibig sabihin ng 10% sa spiritual? No. So, yun. Ang ibig sabihin po nun, 10%, 10% ng oras nyo, ilaan nyo po sa pakikipag-ugnayan nyo sa itaas. Ano po yun? Yung direktang panalangin. Paano ba yung sinasabing direktang panalangin, anak? Diba? Bakit may direkta? Kunin natin ang halimbawa, dahil nalika tayo ayon sa kanilang wangis. Ang itinuro sa atin ng unang nagturo, meron mga operator. Una nga, telegram may operator. Pag may operator, ibig sabihin, merong middleman. Dapat, pag sinabing direkta, wala nang middleman dapat yan. Kaya sa mga susunod na kabanata, ipaliliwanag natin ano ang kahulugan ng direktang panalangin sa itaas. Meron ba dapat itong mediator? Meron ba itong dapat tagapamagitan? So, kalintulad po ng ating material na gawain, pwede ho tayong humango sa paggamit ng cellphone. Hindi ho ba ang cellphone kailangan mong mag-charge? 10% ng oras sa maghapon, dapat naka-charge ka sa source ng power ng electricity. Yung positive at saka energy, ay positive at negative ng energy natin sa electrical. No? Pag hindi mo kayo nag-charge, ng cellphone nyo, wala ho kayong power na magagamit kapag kinailangan yung kumonek sa mga kaibigan nyo, karelasyon nyo, katrabaho nyo. Di ba? So yun ho. Kaya ibig sabihin, hindi ho pwedeng magbimintis. Dapat po talaga regular, consistent ang pagganap nyo ng direktang panalangin. Ganon din sa cellphone. Dapat consistent. Kapag naglulobat na, actually dapat nga sa cellphone, dapat pag naglobat, naka-reserve na kaagad yung pag-charge. Laging may panahon ng pag-charge. Kaya mga kapatid, yan ho iinom yung buwan natin ng paksa. Paano ba ang tama at direktang pakikipag-ugnayan sa nagbibigay ng buhay? Kasi bahagi po yan ng ating pakikipag-ugnayan, komunikasyon. Okay. So kasabay niyan, kapag nakakakuha kayo ng tamang source ng power sa spiritual, yan, 10% lang ibigay mo. Ito, 10% ibigay mo sa lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Yan, magkakaroon ka na ng lakas para magampanan mo ang 90% ng oras mo bilang ikaw ay tao. Taong may angking talino, may angking kakayanan, kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay police, kung ikaw ay criminology. Yan, police at criminology, kasi yun ang papaksay natin sa ating Ladderized program. So, magkakaroon ka ng liwanag ng kaisipan sa pagganap mo ng iyong gawain. Anumang larangan ang iyong ginagampanan sa mundong ito, magkakaroon ka ng liwanag ng kaisipan. At kung paano ka magkakaroon ng lakas ng katawan, yan po ang pag-uusapan natin sa buwan ng Kwaresma. Yan. Kasi nga, physical at saka mental. No? Physical, material at spiritual ang ating bibigyan ng lakas sa pamamagitan ng programang itong Tindig by Itamar. Kaya mga kaibigan, kung ano ho yung dapat mong gawin, tumutukoy pa rin yan sa North, East, West, South na ating paksa. Meron ka hong dapat gawin na daily, may weekly, may monthly, at saka may yearly. Yun ho ang ating bibigyan ng paliwanag sa mga susunod pang linggo. Tatlong Martes po tayo sa buwan ng Pebrero. Kaya po, madidiscuss po natin yan. Kaya lang ito ngayon, recorded lang muna ako kasi meron ho akong biyahe bukas. Okay. Oo. Ano bang paksa? Dapat masaya tayo, no? Pagsa ko kaya muna yung ating masayang music. Yan. Kasi career guidance po tayo mga kaibigan. Yung ating pag-uusapan ay tungkol sa kung paano ano ang kukunin mo sa kolehiyo. Dahil
Isa ho ito sa mga magagandang kurso na pwedeng pag-aralan. Yan. Tutukan nyo. Titigan nyo muna kasi gusto ko mag-discuss. Yan. Okay. So, ito ho ang ating CBET program. Ala! Lakumbia! Okay. Ito ho ang criminology. Ibig sabihin, ito ho ang pinaka-kurso na dapat ang isang kukuha ng kursong ito ay may malakas na power ng mental at may malakas na pangangatawan physical. Dahil po, ang criminology, ginawa na po siyang ladderized dahil physical and mental ability ang kailangan meron. So, ano-ano ho yung kagandahan nito? Pagdating ho ng first year, meron na ho kayong kursong subject ng security services. Yung security services na yan, TESDA subject po yan, TESDA program na kukunin nyo sa pamamagitan ng kurso kung saan kolehiyo merong accredited ang TESDA sa criminology school, no? At para ho malaman nyo kung saan schools nandoon ang mga criminology subject, at may mga criminology cases, courses, kung saan schools po nandoon ang TESDA ladderized program na accredited ng TESDA, search nyo po sa internet ng TESDA.gov. Para po makita nyo kung ano-ano mga schools ang pwede nyo pasukan. So sa first year po, pwede na po kayong magkaroon ng national certificate dahil kasama po dyan, pinag-aaralan ang security services, national certificate 1. Pagdating naman po, so pwede po kayong maging guardian dyan. No? Yeah, may kikita na po kayo. Pagdating po ng second year, pag-aaralan nyo naman po ang security services. So yung security services na yan ho ay NC Certificate 2 ang ibibigay sa inyo kapag nagpa-assess kayo sa TESDA. At another job na naman po yan na pwede mo kayong maging bodyguard, security services, bodyguard, na mas mataas-taas ng konti ang sweldo. So dito po ini-encourage sa ladderized program na magiging working student kayo. No, working student, ibig sabihin, isinasabay yung pag-aaral sa gabi habang tinutuklas nyo naman ano ang application ng pinag-aralan nyo sa field. Actual po yan. At ang mga magiging job experience nyo po ay kasama po yan na ma-accredit kapag kayo ay nag-a-apply na sa higher position, managerial position. Yan. So kasabay po niyan sa third year, bodyguard na po kayo, security. Yan, BS Criminology. Yan na po yung mga subject ng pagiging criminology student nyo. Yan, yung mga third year at saka subject na po yan ng criminology. So discuss ng konti tungkol sa criminology. Kasi po, dito masyadong kailangan ang iliwanag ng kaisipan. Masyadong dapat matalas ang senses mo. Kung meron tayong mata, dapat meron kang power ng pagtingin doon sa kausap mo, doon na tumatagos yung tingin mo at nababasa mo yung kanyang body language. Yun ho. Pero hindi nyo makukuha yan kung hindi nyo alam yung direktang panalangin. Hindi nyo ma-develop yung senses na yan. Yung isa sa mga senses na yan. No? Yung pagiging sa mata. Power ng mata is material. Ang sense niyan is paningin. Ang pandinig, tenga. Ang sense niyan is pandinig. Yung sa pagsasalita, no? Yan, dila. Yeah, 5 senses. Mamaya, sige, i-elaborate natin. Ibig sabihin, dito ho, palalakasin yung mga senses nyo, yung 5 senses nyo, pati yung 6 sense, kapag nagampanan nyo yung direktang panalangin. At yun ho, ang primaring kailangan ng mga criminology student, may senses. Ngayon, bakit kailangan din yung physical? Yan. Kasi ho, paano ho kayo lalaban ng physical na pakikipaglaban sa mga kriminal na makaka-encuentro nyo? Kung wala ho kayong lakas ng katawan, o wala ho kayong isang paa, o wala ho kayong isang kamay, mayroon kayong tungkod, hindi ho ba? So, kaakibat nito, physical at saka mental. Ito yung tunay na dapat timbang. May malakas kang power sa iyong spiritual at meron ka ding malakas na pangangatawan sa iyong material. Yan. Kaya physical and mental. Ngayon, sa pagganap po ng paano nyo palalakasin ang inyong material na katawan, kung ikaw yung klase ng tao na 22 years old pa lang na stroke na, dahil walang timbang ang pagkain. Yan. Makukuha niyo po ang mga tips na yan sa pagganap po natin ng Kwaresma. Kasi February 18 po ang simula ng tinatawag namin Kwaresma, kung saan palalakasin mo ang material at spiritual mo bilang ikaw ay tao. Kaya yan. Sa susunod na mga kabanata, i-discuss natin na yan ng mas malawak. Okay. So pwede po ba tayo dumiscuss ng isa? Sige, ICT.
Kasi ito naman, ang pagkakaiba nitong criminology, pag ikaw ho ay IT, no? IT professional with experience. IT professional. Yun yung about computer naman ito. Ito lang ho ang medyo pagkakaiba. Utak at saka exposure po sa radiation ng mga technology. Ayan. Kaya kailangan, alam nyo, kung paano nyo mabibigyan uli ng suportang lakas. Kasi ang radiation, no, malakas makapagpahina ng sistema ng naturalesa ng isang tao. No? Dito ho, sa kursong ito. Kaya kailangan, alam nyo ho, kung paano kayo kukuha ng energy mula sa halaman, yung tinatawag natin phytoenergy. May mga produkto na po na talagang gawa na nagtataglay ng mga phytoenergy. Tanungin nyo na rin ako kung paano. No? Pero, kasabay po nun, although ang technology, kiniklaim nila na hindi na sila super sa exposed sa radiation, low rad na daw tinatawag, yung mga flat screen, yung mga touch screen, low radiation na yan. Okay lang po yun, pero again, technology pa rin po yan at kumukonsumo ng kuryente, kaya dapat play safe pa rin po kayo. Kayo na ang gumawa ng pag-iingat sa inyong mga sarili. Bukod dun sa pagkain ng mga natural na halaman natin yan, kasi phyto, kumakain tayo dapat ng gulay, ano, para sa phytoenergy na kinakain natin sa tinatawag na yung symbiotic relationship. Okay, kumukuha tayo ng energy sa halaman sa pamamagitan ng mga kinakain nating gulay. So yan, kailangan din po, meron tayong protection sa ating katawan tungkol yan sa mga pang-resist po ng mga radiation. Okay, so yan. Ngayon, dito ho, bilang IT kayo, meron ho sa first year yung PC operation. Sa PC operation na yan, national certificate po ang inyong kakamtin sa pag nagpa-assess po kayo sa TESDA. At yan, again, pwede ho kayong pumasok na trabahador to yung platform. Pwede ho kayo maging office clerk. Yan. Dahil sa office clerk ngayon, database encoder. Kailangan ho, may hands-on na kayo sa computer. And then, pagdating po ng second year, meron ho kayong kursong nakuha na naman dyan sa pamamagitan ng computer, hardware, servicing, yan, national certificate. Ibig sabihin, yung material aspect, yung hardware, matututo po kayong magkalikot, mag-troubleshoot doon sa mga parts ng hardware ng computer, yung talagang yung material itself na computer. So, magkakaroon na po kayo ng kaalaman yan. At pwede kayong maging computer technician. Yan, computer service technician. Yan po. Yan ang magiging mga trabaho nyo. Pero again, ang pag-iingat po sa atin. Kasi hindi ho lahat kayang ibigay ng suporta ng mga gobyerno natin at saka ng mga magulang natin. Nasa atin pa rin ho. Kaya kailangan nasa atin ang timbangan ng lahat ng ating gawain. Nasa atin po kung paano tayo kikilos. Basta ang mahalaga, sabi ng nasa itaas, nung nagtuturo sa amin, ang lahat ng bagay na kailangan natin bilang tao, inilagay na po nila sa lupa. Nandyan po, hanapin nyo lang. Kaya nga upang hanapin ako. Yung nagsalita ng ako ay ako na nga ito. Kaya nasa atin na po nandito ang lahat ng kailangan natin bilang tao. Nasa proseso lang po natin ng paano natin sila ito pag-iingatan at paano natin hahanapin para saan ang saan na kailangan natin. Para kanino ang alin. Ito ba? So yun, kailangan alam natin timbangin ang lahat ng yan, iproseso ang lahat ng yan sa ating buhay, no? Kaya nga ho, doon nakapaloob yung feng shui version natin ng North, East, West, South. Ang krus na daan na ating pinag-uusapan dito, ito ho, krus na daan tala. Kaya nga po kailangan talaga mga kapatid, mga kaibigan, magkaroon na po tayo ng mga maraming pagtuklas. Huwag na po kayong makontento sa kinagisnan. Kailangan mo, tumuklas na ho kayo, lumabas muna kayo. At hindi naman natin sinasabi na yung kinagisnan nyo ay tatalikuran nyo na ng diretso. Ang kailangan lang po, pag mayroon kayo natuklasan na bago, matuto kayong maging parang agent, parang detective. Ano ito, no? Yung mga secret agents, yung mga detective. Mas matuto kayo mag-espiya sa mga ano itong bago na naririnig nyo. Meron ho. Kaya nga, ito nga ho ako eh. Andito ho ako sa harapan nyo para sabihin ano ho itong mga bago na wala sa ating kinagisnan. Kagaya ng ikapo. Ano ho ba ang pagkakaunawa nyo sa ikapo? O di ba? Ang sabi nila, 10% ng kita mo, ibigay mo sa nagtuturo sa reliyon, sa tektang iyong kinabibilangan. Noon, implemented yung 10%. Pero ngayon, binago na nila kasi medyo nagkaroon ng kahiyaan. Kung ano ang maluwag sa puso mo, yun ang ibigay mo kung sa loob. Pero sa ating sinasabi, ang ikapupo ay 10% ng oras mo. Mag-search ka naman ng pang-spiritual na pagkain mo.
Kung may pamilya ka na, pati ng pamilya mo, kasi ang tema ho ng talagang Enero, Pebrero, Sagrada Pamilya, magulang, ama, ina, anak. Yun ho ang kahulugan ng ama. A-M-A, Ama, Maria, anak. Yung Sagrada Pamilya na unang gumanap at nagturo sa atin. At yun ang padron ng buhay na kanilang ipinakita, yun ho ang ating susundan. Pero ang given, iba ho yun sa panahon natin ngayon. Kasi ngayon, mga high-tech na, iba na ho ang given. Pero yung equation ng buhay, yung formula ng buhay, ayun na po ipinakita na nung sila ay nagkatawang tao dito sa mundo ito. Ang Mesiyas, si Maria, at saka si Jose. Paano nga ba? Yan ho ang formula ng buhay. Kaya kung nagsimula siya sa gitnang silangan, kung sa ating pag-uusap, ang tinutukoy ng J ay isang letra kung saan siya nagsimula, alam niyo na po ba yan? Ang J. Yan. Yun ho ang lugar kung saan nagsimula. So, ibig sabihin, ang lahat ng istorya nakapaloob sa gitnang silangan na yan, sa lugar ng Jerusalem, yun ho ang padron ng buhay kung paano tayo maging anak sa magulang natin at paano natin magagawa yan sa ating mga anak kapag tayo na ang naging magulang. So, kadena ng buhay ang ating binubuksan sa inyo. Padron ng buhay. Kaya kailangan, sabi nga, kung ano ang nasa isip mong kinagisnan mo ngayon, huwag ka namang makontento dyan. Tumuklas ka pa rin kasi ang buhay ay patuloy na pag-inom at patuloy na pagtuklas ng mga bagong kaisipan. Kahit sa mga